Diyos marhay na aga sa indo po gabos. Kumusta po kamo? Nagkarapi na kamo? Saro sa mga kultura tang, mga Pilipino, yun na pagkaaga, makampi, matimplaning kapi, aning may mainit na maglaog sa satuyang tulak. Si Manoy Arnel at siyan pa yan pagkatapos kan misa. Alagad, ang kape, kulang iyan. Dapat igwaning tinapay. Kape plus tinapay. So para sa to, yun na yan ang breakfast. Okay na yan. Kadaklan kan sa tuyang kadaklan kan mga Pilipino, mga ordinaryong tao, siding kayan. Kape plus tinapay, okay na sa tuyang breakfast. Or minsan, pagkahapon, iyumanan merindalan. May nag-iagi dyan, malunggay pandesal with cheese. May 5 pesos, may 2 pesos. Ang tinapay, simple. Simple ang pakagibo, mayong dakol na mga dekorasyon, bagong araw kan mga cake, may mga icing, may mga pagayong-gayon. Pero ang mga simpleng pandesal, simpleng panligaspi, pandikuko, kung ano pang mga tinapay, ensaymada, Spanish bread, simplihon ang pakagibo kayan. Asin man, siring ang satuyang osya na satuyang ginagamit sa misa, simple, garo peso na tinapay na mayong libadura, purely wheat flour, yan satuyang ginagamit sa pagkomunyon. Asin mga tugang, kadakla na beses, ang presensya kan Diyos, nahihiling niyato, kakaibahan niyato sa mga simpleng pagkakataon, sa mga simple moments. Minsan, ang sarong ina, ang pagkamot kan sarong ina sa sayang aki, nahihiling sa simpleng pag-ataman, pagmangno sa sayang mga aki. Siring man sa magkailusyon, ang sayang pagkamot sa lambang saro, simpleng maghanap sa naning oras na magkaibahan, okay na. Minsan man ang presensya kan Diyos sa mga simpleng pangyayari sa satuyang buhay, sa ordinaryong pagkabuhay ta, diyan man nagpapamati ang satuyang kagurangnan. Mga tugang ngunya na Domingo sa tuya pong pinagsisilibrar ang solemnidad kan Corpus Christi o ang banal na hawak asin dugo, the most holy body and blood of Christ. Kasi nadangog nga to sa Ebanghelyo na sa tuyang binasa, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na buhay na naghilig hali sa langit. Ang sisayman na nagkakakan kan tinapay nini, mabubuhay sagpod paman. Asin ang tinapay na itinatao ko, iyo ang sakuyang laman para magkaigwa nin buhay ang kinakban. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. Siya ang tinapay na buhay na naghilig sa langit. Tinapay, simple. Tanganing sa tuyang maging kakanon. Tanganing kita mabuhay. So sinasabi baga na ang tao ay nabubuhay sa tinapay sana, kundi sa lambang tataramo na sa tuyang na itinao sa tuya kan mahal na Diyos. Kita mga tugang ang tao kumpwesto nin hawak asin kalag. Kita nagkakakan, tanganing mabuhay, magkaigwaning energy, magkaigwaning kusog, asin tanganing nagpipili pa kita ng mga kanon, tanganing maging healthy kita, asin maglawig ang satuyang buhay. So kung ang tao igwaning hawak, kinagkakakan dahil igwaning hawak, kay puhan man sa tuyang kalag, pagkakanuntaman. Dahil ang kalag, nangangaipuhan man ng enerhiya, tanganing kung igwa kita ng mga problema, sa tuyang igwa kita ng kusog, tanganing kung igwa man mga tentasyon,
igwa kita ning resistensya, na dahil kita mahulog sa pagkakasala. Kung igwa kita ning mga pinagdadaanan, igwa kita ning kusog, tanganing malampasan niyato ang mga kasakitan na ini sa satuyang buhay. So kaya, kinakaipuhan na kita maan sa tungkalag sa tuyang pakakanon, tanganing magkaigwa ning kusog, ning energy, siring man ning resistensya, tumang sa mga negatibong mga problema na nag-aabot sa satuyang buhay. Kasi paano ini mangyayari? Paano ini satuyang aakuon? Na dahil si Jesus nagsabi na ako ang tinapay. Asin ang sakuyang tinapay ni tatao yun, sakuyang laman. Sa mga Hudyo, masakit ining akuon. Sabi nga ni sa satuyang binasa, nagiriwal-iwal sinta, paano niya ikakapakakan ang sayang sadiri, ang sayang hawak para sa to. Bako man kitang kanibal. Alagad, ang hawak ni Jesus, itinao sa to, tanganing sa tuyang mangging kakanon, bako tanganing maintindihan niya to ang bilog na misteryo, kundi tanganing akuon niya to sa satuyang buhay, tanganing kita mabuhay. Bakong intindihon lang, kundi akuon, tanganing kita mabuhay. So mga tugang, sa lambang misa na sa tuyang pinagsisilibrar, kita nag-aako kan banal na komunyon. Kita nag-aako kan tinapay na kinukonsagra kan padi during the consecration. Na ining maging hawak asin dugo in sa tuong kagurangnan ni Kristo. Asin mga tugang ang Eucharistia, tinugdas iyan ni Jesus sa huring pamanggi. Asin ang sabi niya sa iyang tugon sa mga disipulos, gibuhan nindo ini sa pagrumdum sa sako. Kaya puon ka ito, ginibukan mga disipulos, sagkod sa mga church fathers, hanggang sa ining mga obispo, nakasalihid kan mga apostoles, siling man ang mga padi, naging katuwang kan mga obispo, sagkod ngunyan, padagos na pinagsisilibrar ang misteryo kan sa tuyang kagurangnan, ang banal na Eucharistia. But sabihon, ang presensya kan Diyos, danay na uyas sa to, kaibahan ta, sagkod sa gabos na panahon. Kaya, kinakaipuhan na sa lambang beses na kita nagsisimba, kinakaipuhan dapat kita nag-aako nin komunyon. Kung nagsisimba kita, na dahil masaya kita nagkukomunyon, sayang. Garo man sanayan igwaning panaong ayuda, pag dahi ka nakaiba sa listahan, dahi ka nakakuha, ay sayang ngaya. Grabe mong hinanakit, grabe mong panambitan, taday ka natawan. Pero digdi sa misa, itinatawayan ang libre sa satuya, minsan, kadaklan sa to, kung naririsan nindo, dakul ang mga day nag-aako ang komunyon. Hapotuntan sa tuyang sadiri, ano daw ang nakakaulang, taday kita nag-aako ng komunyon, baka ano iba, nasusupok. Nasusupok na magtindog, magpila, tanganing mag-ako ng komunyon. Ubaad ang iba, inuhuruga ka na magbuhat sa tukawan. Dahil tanganing magpila, ng mag-ako ng komunyon. Ubaad ang iba, dahil sa kasalan. Iguak aware ka kin mga kasalan na mortal, kaya dahil ka nakakapag-ako ng komunyon. Pero, kulang ang satuyang pagsimba, pag dahil kita nag-aako, kan banal na komunyon. Ang pagkumpisal, anytime man iyan, magsabi sa kang Father, pwede pong magkumpisal. Dawa naglalakaw ako dyan, pwedeng sabihon nindo, bago mag-abot ang pagpungkan misa. O dawa nagja-jogging ako, ay Father, daw muna. Pwede po ngayon magkumpisal. So, anytime iyan, pwede yan. Tanganing, kung igwa kita ng mga kasalan, asin tanganing maninigo kitang mag-ako kan banal na komunyon. Takon kita may kasalan, nag-ako kita ng banal na komunyon, imbis na mag-ako kita ng grasya, mas lalo pa kita kayan lugod na nagkakasala. Kaya, ingwahon niya to na perming magin malinig ang satuyang puso, ang satuyang konsensya,
asinsiring man, maging marhay ang satuyang pagkabuhay, relasyon sa mahal na Diyos. Alagad, paano man si mga nagkukumunyon, ano man daw ang epekto kaini sa satuyang buhay. Baka sa lambang beses kita nagsisimba, Domingo kita nagsisimba, pagkatapos ng magkumunyon, iyo man giraray, kung paralibak ka, paralibak, kung marites ka, marites man giraray, kung paramuda ka, paramuda man giraray, kung masungiton ka, masungit ka man giraray. So ano ang epekto kayan sa satuyang buhay, sa satuyang relasyon, sa satuyang kapwa? Ang inaako niya to si Jesus mismo sa porma ng tinapay. Pero si Jesus na makapangyarihan, si Jesus na Diyos na iyon sa langit, si Jesus na naggibo ng mga milagro, nagbulong sa mga naghehelang, nagpaumay sa mga may sakit, nagbulong sa mga bungog, sa mga si mga pula, nakataram, nagtukdo tungkol sa pagkamot. The same Jesus na iyon sa tuyang inaako sa satuya. Kaya minsan nagpapangadyo kita, Lord, tabangin man ako na makapasa sa exam. Kano ba kapag nagpapangadyo kita, harayoon si Lord, yaon duman o yaon sa atubangan ta. Pero pag nag-ako kita ng komunyon, si Jesus inaako ta sa satuya. Yaon sa satuyang buhay, yaon sa tuyang hawak. Garo man sanayan tabernakulo, ang tabernakulo dyan, sinasaray ang hawak ni Kristo. So kung nag-ako kita kan hawak ni Kristo, gano'n naman sa kita tabernakulo na naglalakaw, yaon si Jesus sa sato. Kaya, kung si Jesus yaon sa satuya, dapat maginsiring man kita sa iya. Sa iyang mga gibo, sa iyang mga gawi-gawi, sa satuyang pakikipagrelasyon sa satuyang kapwa. But sabihon, ang pag-aako niya to kan komunyon, bako sa ng mechanical na lambang beses na pagtirindugan, panahon ng pagkomunyon, makomunyon man kita, kundi inihiling taan sa tuyang may examination of conscience kita. Dahil nag-aako kita kan banal na komunyon. Asin sa pag-ako niya to yan, lugod, magkaigwayan maning pagbabago sa satuyang buhay, sa satuyang relasyon, sa satuyang kapwa. Ini ang inahagad sa satuya. Ini ang challenge sa satuya. Kaya, baka ilang niya ito pabayaan na dahil ka man talaga nagkukumunyon at nahabang buhay na dahil ka naman nagkukumunyon, iyon na nga iyan, pero kulang, sayang. Dapat igwa manggirari ng paagi. Mag-ibo manggirari kita ng paagi. Tangani ika, makapag-ako nin komunyon. Bako na pababayaan tan sang sadiri, paruro na sa nang satuyang paruro, ang satuyang kalag, ang satuyang espiritual, na buhay. Kung baga sa kalag nagniniriwang, pinapabarayan tas nang magniriwang, ang satuyang hawak, kung nagniniriwang na kita, kung sabihon, may hilang na, baka may hilang na. O nagda-diet-diet sana, tanganing mas maging healthy. Pero kung ang naghihiri lang naman sa tuyang kalag, so ibang urulay na iyan. Dahil ang katuyuhan sa pag-ako sa tuyang komunyon, tanganing magkaigwa kita nin marhay na buhay, asinsiring man, makamtan niya to ang sa tuyang kaligtasan. Kaya mga tugang sa aldaw na ini, na kita nagsisilibrar kan Corpus Christi, kan banal na hawak asin dugo ni Kristo. Lugod, ini magpagirumdum sa to. Ano ang satuyang disposisyon sa lambang beses na kita nag-aako ng komunyon. Ano man ang satuyang mga dahilan, tano taday kita nag-aako ng komunyon. Asin ano daw ang satuyang pwede niya itong gibuhon, tanganin kita makapagkomunyon. O kaya, kung kita man nagkukomunyon, ano man daw ang mga epekto kaini sa tuyang buhay in relasyon sa satuyang pakikipagkapwa-tao. So lugod si Jesus na itinaunyaan sa iyang sadiri, tanganing sa tuyang maging kakanon, pakinabangan ta. Pakinabangan, magkomunyon kita.
Alagad, ang pag-ako mang komunyon, igwa ni mga kondisyones na kay puhantang utubon, asin lugod sa pag-ako taman kayan, magkaigwa ng pagbabago sa satuyang buhay.